Gandang hapon po sa Madam Chair, Madam committee Chair. na ito. Ayan na, bumanat na ho, Madam ayan na. Chair. Is that a point of order? Yes. Oh, hindi mo naman oras bumabanat ka, Boy Dila. Ang hirap sa'yo, makikisaw-saw ka pa. Not really the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, Madam Chair. Let's allow Congressman Marcoleta to proceed. Ito ang bishop nyo. Nako po, pag ganitong klaseng tao, alam nyo na. Huwag nyo na huyang, ay sa bagay, hindi naman pala nanalo to no? Hindi ka ho nanalo, kaya huwag kang magbida-bidahan dyan, mama. Naging involved ako masyado. Yes. Started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Hindi naman ako gumawa ng STM, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang yan. Yun lang yung nasingit doon sa ano mo. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi na sana yun. Parang kita? Dahil sa na-12 yung kita ko doon. Tapos may upang 20 mo. Sabi ko sa'yo ng nakaraan. Gusto ko nang bulong-bulong na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang matubig. Thank you, Madam Chair. Thank you for that clarification, Bishop Benny Abante. Ewan ko kung is that germane to this hearing. Anyway, magandang... Congressman, huwag ka magpa-apekto dyan. Dahil yung mga ganyan tao, talunan yan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo. Si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating video. At ngayon, pasadahan natin, yung mga, alam niyo yung kabastusan dyan sa, mantakin nyo, kung ito ba ang magiging bishop nyo, paniniwalaan nyo pa kaya? Paano masabi? Kasi nagkaroon ho ng mga balitaktakan dyan. So, parang gusto lang magsalita. Itong si Congressman Marcoleta, naku, parang hindi nyo matatansya, mga bunganga. Kung ano man ang gusto nilang ipunto dito sa isang magaling na kongresista na laging nakandyan para pagtanggol si Bibi Sara. Hawak nyo ang beat sa ngayon. Pero sa susunod, abangan nyo. Baka hindi na kayo makasayaw ng hawak mo ang beat, beat. Kasi etong si Boy Dila, si Bishop, kung tawagin nila, Bishop pa talaga ito. Umeksena. Biglang umarangkada ang mama at tinanong, she or her? He or her? Yun ang banat. Parang may laman ang punto. Kaya nga tinatanong ko kayo, kung ito ba ang bishop nyo, paniniwalaan nyo pa ba ito? Boy Dila ang pangalan nito kung tawagin ito pag talakay natin dyan, papasadahan din natin yung banta. Meron hong pumasok na balita. Ito ay patungkol naman dito sa pagkatao ni Gutesa, nabago ang testimonya. Kaya pala ang mama nahihirapan magsalita nun, meron palang pinababasa. Ito ang pasabog ni former Congressman Mike Defensor. Inilahad na ngayon dito Abangan nyo sa dulo ng ating video. Siyempre, yung shoutout segment natin. Baka isa ka na sa ating masya-shoutout. Simulan na natin dito kay Boy Dila. Mahilig gumawa ito ng alam nyo yun? Pasok. Can we call Honorable Marcoleta first? Honorable Marcoleta is a non-member of Justice Committee, but of course, we recognize her opportunity to manifest her... Kita nyo, hindi nyo malaman kung nananadya talaga itong mga... Ngayon, sisikundahan yan noong ni Boy Dila. Ipagigitian niya, magtatanong siya, pero
Yung mga ganyang bagay, dapat nakalinya ka bago ka makisabat sa eksena. O ang mama hindi pa naman nakalinya pero pumapel. O dapat yung mikropono at oras ay para dito kay Congressman Marcoleta. Ano kayo, nagpapatawa ba kayo o naninira kayo? Nagtatanong lang ho. Gusto niya bang siraan itong si Congressman Marcoleta? Kung siya ba ay her o he? Yun ba ang ipunupunto ni Boy Dila? Maikwento lang. Kasi pangit ho yung ganyan. Kung nagkamali ng pananalita yung chairman nyo, di dapat hindi nyo na sinugundahan. Bastos din ang bunganga nyo eh. Pasmado ang bunganga nitong mama na Position to. as well. Thank you, Madam Chair. Thank you for highlighting my being a non-member of this committee. But I nonetheless, highlighted also that I have you every have right the to speak. privilege to manifest your position. Thank you po. Because that is according to our rules, Honorable Marcoleta. Kita nyo. That is our rules. Rules nyo lang yan. Kasi kampi-kampihan kayo dyan. Iba paano pag hindi nyo nahawak ang beat? Makakabit-bit pa ba kayo? Alam nyo naman, baka hindi kayo dalhin ng kapatiran. Mga taga Batangas, oo, si Congressman Marcoleta, inaapi na dito. Kung ikaw ang titingin at obserbahan mo kung ano yung banat nila rito, tiyak magagalit ka. Yung mga kapatid dyan, ni Congressman Marcoleta, alam nyo na ha. Batangas, mag-isip-isip na kayo. Including the highlighting of being a non-member. Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion and cannot vote, but they Opo. can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I Representatives. did not say that I'm about to make a motion. Wala nung po ko sinabi. Anyway, ma'am, magandang hapon po sa Madam Sa- Chair, sa Madam committee Chair. na Ayan na, bumanat na ho, Madam ayan na. Chair. Is that a point of order? Yes. Hindi mo naman oras bumabanat ka, Boy Dila. Ang hirap sa'yo, makikisaw-saw ka pa. Not really the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, Madam Chair. Let's allow Congressman Marcoleta to proceed. Bastos ang bishop nyo. Nako po, pag gantong klaseng tao, alam nyo na. Huwag nyo na huyang. Ay, sa bagay, hindi naman pala nanalo to, no? Hindi ka ho nanalo, kaya huwag kang magbida-bidahan dyan, mama. Nakakahiya ka ho. Sinisira mo yung mga taga-Maynila. Baka sabihin nila, ganito pala yung congressman natin, basto, sabi ni Aling Ledesma. Agoy. Tuloy. All right. Honorable Marcoleta is recognized. You may proceed. Madam Chair, Gusto I ko just would bang- like to make Ayan it na clear. naman siya. He Bumanat is na he. naman. Sumikong He ka is na he. naman. I stand Point is corrected. not in order, Madam Chair, because I just Nakita mo, di ba? Ayaw paawat si Boy Dila. Ayaw paawat. Ano ba ang punto mo? Na bakla? Lalaki o bakla? Ganun ba? Babae o lalaki? Diretsuhin mo na si Congressman Marcoleta. Sabihin mo sa harap niya. Hindi yung papadaanin mo sa chairman. Yung mga pasakalin nyo rin no? Huling-huli want to make because you said twice her. All right. So I I'm would like to addressing find out him. if she is a she or a he. Madam He's Chair, make a ruling and allow Congressman Marcoleta to proceed. As a response to proceed the to- Honorable Abante, we are addressing now Honorable Marcoleta as he, him, his, and the chair therefore stands corrected. You may proceed, Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Thank you for that clarification, Bishop Benny Abante. Ewan ko kung is that germane to this hearing. Anyway, magandang Congressman, huwag ka magpa-apekto dyan. Dahil yung mga ganyan tao, talunan yan. Talo na nga sa Maynila yan. Diba? Talo yan, hindi ho nanalo yan. Tinambakan niya ng 1,000. Ngayon, hindi pa tapos ang kaso dyan. Ngayon, ito problema. Nakikisaw-saw siya dyan. Nakala mo, bidabidahan siya, no? Akala mo, panalo.
Nakaka-high blood, sabi ni Aling Marie. Araw po, ginang Madam Chair at sa mga kapita-pitagang miyembro ng komite na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang beat. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo nang bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa nyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsasiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Maraming salamat po, Madam Chair. Again, that is a manifestation and therefore it does not deserve or require any answer. Eh, bakit mo pa sinabi? Dapat sinabi, okay, finish. Tapos, alam niyo naman kasi mainit ang dugo nito ni, pangalan yan, babae yan eh. Yung chairman, mainit ang dugo niyan kay, kay Congressman Marcoleta kasi si Congressman Marcoleta lang, ang bukod tanging tumutulong at nagtatanggol kay BP Sara. Eh bakit ba galit na galit kayo? Eh hayaan nyo, pag naging vice president yung tatay niyan. Baka mamaya ay wow, bati-bati na tayo. Wow, politika lang yan. Wow, sorry naman. Hindi ba pwede yun? Tingnan nyo kung paano nyo pahiya. Ang gusto nyo tumbukin na bakla ata. O lalaki. Parang may ganun eh. Bakla o lalaki. Yung parang gusto nyo lalo na yung boy dila. Kung yan ang magiging, naku, ano tawag niyan, bisap? Naku, kung yan ang magiging, naku, wag na lang. Anyway, tuloy. Let us proceed. If there are no other members who wish to, the Honorable Sendanya is recognized. Nako, recognize Thank you very na naman much, si Madam Tabing. Chair. Ang haba na po na kwentuhan natin kay Basha at saka kay Popoy. No? Nagkaroon na nga po ng sequel, ang One More Chance. No? Ang second chance. Ayan. Pero inuulit ko po, this is a second chance to hold the Vice President accountable for abuse of power. Walang inabuso ang Vice President. Kayo lang ang gumagawa sa sarili nyo. Hindi ng abuso ang Vice Presidente. Gumawa kayo ng napakaraming kwento nyo. Bakit? Saan? Dahil takot kayo magkaroon uli ng isang Presidenteng Duterte. Tapos ang karera nyo. So ngayon, ito. Dahil sa mga ugali nito, tandaan nyo kung sino-sino sila. Ito, hindi ito, wala itong distrito. Itong walang distrito yan. Party list. Party list yan. Kaya kung nakikita nyo yan ay tatakbong party list ulit, wag nyong iboboto. Nasa inyo rin kasi ang problema eh. Bakit binoto-boto nyo pa tong... Mahilig sila magtagpi-tagpi at ibabato nila kay BP Sara. Diba? Ngayon subukan nyo buksan yung box. Diba hawak nyo naman ang beat? Kaso, siyempre, in return nun, kung anong kahatungan, siyempre may kalakip na, Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Bakit parang naduduwag sila? Kung halimbawa, marami pa kayong paeklat dyan, na wala namang patutunguhan, kundi sa Senado rin, isang Senado, yun na nga hinihintay ni BP Sara eh. Sa Senado ang hinihintay ni BP Sara, itaas nyo sa Senado. Ang dami nyo pang paarte. Meron pa kayong mga, if she or her, if he or,
at dun po sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan na naman at yung tayo second sa chance po na pagnanakaw, ito, 2 years in the making. That's why we appeal to the wisdom of this committee to ensure that we hold her accountable. Sabi nga po ng mga kaibigan ko, eyes on the ball. Let's go! Proceed to the Senate. Tapos ang kwento nyo. Ganun lang kabilis. Ganun lang kadali. Kesa magnangaw-ngaw kayo dyan, ipamukha nyo na magnanakaw at corrupt si BP Sara, doon nyo itapon. Ang titigas ng ulo nyo, puro kayo propaganda dyan. Puro kayo pa-expose. Hindi naman kayo mananalo na sa 2028. Diba? Kung meron nang nabubuo, di okay na. Quiet na kayo. Hayaan nyo na ang Senado mag-decide kung meron bang, kung i-impeach ba nila o hindi. Kayo, panalo kayo dyan kasi napakarami nyo dyan eh. Yun naman talaga ang laban nyo eh. Mapabagsak sa kamera si BP Sara. Kaso nga lang, hindi kayo qualified para impeach siya. Diba? Alam nyo naman yung mga trabaho nyo dyan eh. Yung papel nyo lang dyan, siraan si BP Sara. Tapos. Kasuhan na lang nila dahil walang ibang solusyon. Kasuhan nyo na lang. Kung wala pala kayo ibang solusyon, kasuhan nyo na lang si BP Sara. Hindi yung marami kayong cheche-bureche. Yan ang banat ni Atty. Respicio. Silang mapanagot. Maling-mali yung tayan na ginagawa nila ngayon. Pinipilit nila, ang titigas ng ulo nila eh. Siyempre, nakafocus lang sila sa end nila na hindi patakbuhin bilang presidente si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-impeach sa kanila. Tama. By whatever means, including illegal ones. So ginagawa na nila lahat ng illegal means. Alam nila lahat yan. So alam naman kasi nila na wala silang direct evidence o wala silang facts na pwedeng by which ipin down si VP Sara Duterte, kaya ngayon nag-fishing sila. Kahit nagva-violate na sila ng batas, sige, push. Wala Hindi mo mapipigilan itong mga taong ito. Ang titigas ng ulo eh. Di kasuhan na lang natin. Wala naman tayong ibang solusyon sa kanila eh. Sir, ngayong araw nga ay inaasahang magpapatuloy nga itong sinasagawang hearing ng Kamara kaugnay nga dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ang kanyang may bahay na si Attorney Man Scarpio ay hain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kamakailan laban nga dito sa BSP, sa AMLAC at maging sa ilang kongresista sa Kamara kaugnay nga doon sa pagpapalabas ng bank records o transaction records ng Vice Presidente. Ano ba ang inyong pananaw hinggil nga po dito, Attorney? Tama yung kaso na yan kasi nasa Data Privacy Act kapag ang mga bagay na secret at confidential ay bawal ilabas. Ang bank accounts ba ay secret at confidential? Opo, except in cases of impeachment. Pero ang tanong, itong case na ba ito ay impeachment case na? Hindi pa po dahil ang kaso, kapag tatanungin mo ang Black's Law Dictionary, ay isang bagay na naglalabanan yung prosecution tsaka defense. Pero itong bagay na ito ay nandoon pa lamang sa complaint ng isang private na individual tapos sinecheck ng mga members of House kung okay itong complaint ito para dalhin bilang official complaint papunta doon sa impeachment court. So wala pa ngang articles of impeachment, wala pa yung formal complaint sa isang impeachment case. Ibig sabihin nasa accusatory stage pa lang sila. So wala pang impeachment case. So hindi pwedeng ilabas yung mga information tungkol sa mga bank accounts ni VP Sara at ng Narinig nyo. Ito hindi ho ordinaryong mama. Ito ay abogado. Abogado siya bago siya naging vice mayor. So alam niya ang pasikot-sikot. Hindi pa naman impeachment trial. Bakit nilabas ng mga ulupong itong Sal-N at itong kuwaring AMLA na to? Di ba? Sinasabihan na nga sila bawal yan. Yung Data Privacy Act. Bawal yan. Ilabas yung Sal-N. Bawal. Ba ang titigas ng mga ungas? Di kasuhan na lang. Tama na sinabi na ito ng Respicio. Doon na sila maglaban-laban. Total naman, abugaga naman si abogada naman tong si taga Batangas at abugaga rin tong si abogada rin tong si De Lima. Doon na sila maglaban-laban. Di ba? I-prove na lang nila na hindi sila nagkamali. Di ba? Yun ang tamang proseso. Kaso mali ang ginawa. Chinismis-chismis ngayon yung Sal-N ni VP Sara. Kahit bawal. Nilabas sa tao kahit hindi naman sila impeachment court.
kahit hindi sila yung tamang venue para ilabas yung mga ebidensya, ano ba trabaho nila? O, magtanong lang kumari, kukuha ng probable cause. Hindi, nilahad nila ng nilahad. O ngayon, nabanatan sila ng komisyoner ng BIR. Meron kayong consequence. Halimbawa, bubuksan nyo at lalahad nyo dito, babawian namin yan. Hindi namin yan papayagan. No? Tameme sila. Ano nagawa? Tahimik. Aantay na lang daw sa Senado sa kabuksan. Kita nyo mga tangahan. Nino, alam nyo naman kung sino mga anga-anga dyan. Kaya kahit bawal, sige-sige. Pagdating ng tamang panahon, iyak-iyak kasi presidente na si BP Sara. Ngayon, ipasok natin. Bakit ba si Gutesa ay parang naiba ata ang kwento? Parang, naku. Hindi ko alam alamin natin dito. May pasabog dito si Congressman, si former Congressman Defensor. Yung testimonya ni Gutesa sa mga money delivery, pinabago ayon sa video. Naku, ano kaya yun? Mukhang matindi ito Nagkakalabasan na siguro Merong gumagapang para baguhin ang testimonya ni Gutesa. Wag ganon. Isang panggigipit na naman ito. Ayaw talagang tumigil ng mga ulupong. Ayaw tumigil ng mga durobo. Wala silang katigil-tigil sa pambabatikos at pampaninira dito kay BP Sara. Ayan. Nagsalita ng taong bayan, humanda kayo sa 2028. Kay Mr. Flores na dito kay Peplay. So, gagamitin ko na lang itong Panoorin nyo hanggang dulo, paper ko mismo, Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Started with Sergeant Gutesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun kay Sergeant Gutesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Gutesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin kasama na ninyo si Sergeant Gutesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Gutesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Gutesa, hindi ganon yung nangyari So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari, ngayon lang ito ibubulgar ni Congressman o former Congressman Mike Defensor. Meron palang mga pangyayari na hindi alam ng nakararami bakit parang may pananakot na. Alamin natin yan kasi hindi ito maganda. Kung ang ebidensya ay kinuha dito kay Sergeant Gutesa at 18 Marines, nito ngayon isinasampa kay Martin Romualdez, bakit hindi nga tulungan ito si Gutesa para patunayan nila na talagang yung sinasabi ni Saldico patungkol kay Martin totoo. was, may tumawag kasi nung hindi nadadalo si Sergeant Gutesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Gutesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Gutesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rimulya, bigyan ng protective custody. Hanapin. Bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Gutesa at ang kanyang pamilya. Ito na.
matagal na pala itong matagal na pala itong video call ng asawa ni Sergeant Gutesa. Ngayon lang ilalabas. Eto na, mas magandang malaman ng taong bayan kung ano ba ang nangyari kay Sergeant Gutesa. Okay, assist Larissa. Yeah, okay na. Okay. Kita na kung ano yung buhay mo. Yes. Ha? Ayun. So yan, no? Telepono. Yan. Ayan. Lumilipat ba? Pinatong ko kasi pumunta. Telefon. Lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Ano dyan sa kwarto? Ha? Nakasama ko. Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na ibigyan ka para may record. Record kami, record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarecord ka wala? Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, pinidyan ako ng nakaraan araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi pa totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Marquez. Yun lang nakalagay doon na ayaw mo dapat naman. At hindi naman ako gumawa ng statement din sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi na sana yun. Parang Gitna? dahil sa na-12 yung kita ko doon. Tapos may upang 20 ko. Ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yung ibang Bago na Ay, yung may, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila binabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Kaya wala ko pa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo ng nakaraan. Gusto ko naman tulog-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo.
Sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako sa kanila, papantayin ko lang sila doon kung may hearing ng korte, papantayin ko na lang sila sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Gaano nila sa akin ay hirap. Grabe. Doon, So, Secretary Lucero, it was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwedeng record ninyo. And confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko lang kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez. And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sabi niyang kaso, aatras yung kaso sa iyo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. So ngayon, ano yung magiging epekto nito? Siyempre, ang tao magtataka. Bakit wala si Gutesa? Bakit wala si Gutesa? Ito pala ang totoong nangyayari kay Gutesa. Tinatago si Gutesa, pinapaamin na hindi naman niya ginawa, pinapagawa ng affidavit, pinapagsalaysay, pinapangakuan, at meron pang ipinapasiran tao, which is si Senador Marcoleta at si former Congressman Libiste. So ngayon, dawit-dawit na, lalabas ang katotohanan, palabasin lang nila si Gutesa at si Romualdez. So sa hearing, tapos ang kaso. Diba? Magkakaaminan yan. Pero kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan mag-like, share. Yan ang ating paglalambing. At syempre, doon sa shoutout segment natin, ito, simula tayo. Mula kay Ernesto Benedictos. Shoutout po. Lagi siyang nanonood sa atin. Mary Gonzales, laging nanonood. Shoutout po. Willie Peñales, shoutout po sa inyo. Kanino pa? Elmer Mana, shoutout po. Sedi, shoutout po sa inyo. Ticor, shoutout po.
Ramsky, shoutout po sa inyo. Marjorie Macrae, Macrae. Shoutout po sa inyo. Fe Bagyo, shoutout po. Jeff at F, shoutout po sa inyo. Mayra Camer, shoutout po. Amilita, shoutout po. At Labis, shoutout po sa inyo. Rendon Juan, shoutout po sa inyo. Erlinda De Quiro, shoutout po. At yan ako, umabot ka hanggang sa muli po. Bye-bye!